Itago niyo na lang ako sa pangalang Jelay. Hindi ko tunay na pangalan. 21 years old. Nagtrabaho ako sa isang sikat na bangko dito sa Quezon City bilang isang teller. Nakatira ako sa Quezon City at nag-uupa lang ako ng apartment doon. Meron akong boyfriend. Itago na lang natin siya sa pangalang Michael. Hindi niya tunay na pangalan. At minsan, sa apartment ko siya natutulog. Mga 3 taon na rin kaming magkarelasyon ni Michael. Katunayan, may affair ako sa ibang lalaki. Bukod sa boyfriend ko. At siya ay si Kuya Randy. Isa sa mga security guard namin sa bangko. Kung iisipin nga, malayo ko siyang magustuhan. Kasi mas matanda siya sa akin. Na halos doble ang aking edad. 21 years old ako at siya naman ay nasa 43 years old. Matangkad si Kuya Randy at sobrang matipuno ang kanyang katawan at medyo maputi ang kulay ng kanyang balat. Kung titingnan nga hindi rin siya kagwapuhan. Hindi gaya ng aking boyfriend. Ay magkasalungat talaga sila. Nagsimula ang lahat ng maaga akong pumapasok. At madalas, mauuna pa akong pumapasok kay Kuya Randy. Na dapat sila nga ang unang pumapasok. Dahil sila nga ang magbubukas ng bangko. Kaya madalas na rin siya akong binibiro. Ako na lang daw ang magbubukas ng bangko. Dahil lagi daw akong nauunang pumasok. Hanggang sa isang araw ay hiningi ni Kuya Randy ang number ko. Na ang sabi niya, para daw alam niya kung paparating na ako, sabi niya. At nung mga oras na hiningi niya ang number ko, hindi ko naman binigyan ng mali siya. Pero binigay ko ang number ko. Dahil trabaho naman yun. Or hindi ko binigyan ng mali siya ang paghingi ng number niya sa akin. Katunayan, bihira lang naman mag-text sa akin si Kuya Randy. Kung mag-text man good morning at good night lang. Lagi ang tinitext niya sa akin. Pero sa mga text niya ay palaging may kasamang Miss Ganda. One time, nauna akong dumating sa bangko. At yun na nga, ay tinext ko si Kuya Randy. At hindi naman ito nag-reply sa text ko. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Kuya Randy. Sakay ng kanyang motor. Na agad naman siyang humingi ng paumanhin sa akin. At sabi niya, pasensya na. Nasiraan kasi ako sa daan. At isa pa, wala rin akong load pan text kaya hindi ako nakareply sa text mo. Sabi niya. At habang binubuksan niya ang gate ng bangko, ay tinanong niya ako kung okay lang ba daw sa akin na i-add niya ang Facebook account ko. Para sa ganun ay mai-message niya daw ako sa Messenger. Mukha namang maayos at harmless naman si Kuya Randy. Kaya inaccept ko. Simula noon ay naging madalas na ang pag-uusap namin ni Kuya Randy. Habang tumatagal ay nagpalagayan kami ng loob ni Kuya Randy. Pag nasa trabaho kami ng bangko.
ay hindi naman niya ako binabastos. Katunayan, random ko ang respeto niya sa akin. Minsan, nung isang gabi, nung malakas ang ulan, ay hindi ako makatulog dahil sa lakas ng hampas ng hangin sa bintana. At nung oras na mga yon ay merong bagyo. Nung mga oras na iyon ay nag-check ako ng mga online messenger kung sino yung naka-online. At doon ay nakita ko naka-online si Kuya Randy. Kaya sinubukan ko siyang chinat. Na agad din nag-reply sa chat sa akin. "Ma'am, magandang gabi po. Bakit po pala gising pa kayo?" Sabi niya. "Hindi kasi ako makatulog. Ang lamig kasi." Sabi ko. Ganun po ba? Sayang naman po, ma'am." "Anong sayang?" Sabi ko. Kung nandyan ako, ma'am, edi paiinitin ko ang gabi mo." Sabi niya nakangiti. Paano mo ba ako mapapainit, kuya? Sisindihan mo ba ako?" At nagulat ako nang bigla siyang nag-send ng picture na agad ko na-gets ang ibig niya sabihin. At iba ang pakiramdam ko na parang nag-init ang katawan ko dahilan na hindi ako agad nakapag-reply sa chat ni Kuya Randy. "Ma'am, nandiyan ka pa ba?" Sabi niya. "Ang macho mo pala, Kuya Randy. Katunayan, hindi halata sa edad mo kung titingnan ko ang katawan mo sa picture mo." Siguro, madalas kang mag-gym?" Tanong ko. "Yes, ma'am. Kailangan kasi para hindi tayo madali magkasakit at para sa mga chicks." At nung mga oras na iyon, at marami na rin kami napag-usapan, hanggang sa hindi ko namalayan ay nakatulog na ako. Makalipas ang ilang araw, ay madalas na rin si kuya nagsisend ng mga picture niya sa akin. At kasabay sa mga greet niya ng good morning at good night. Ewan ko ba, sa tuwing nasa trabaho kami, ay parang merong naghahabulan ng tingin sa akin. At madalas na rin ang palitan namin ng mga chat at mensahe sa cellphone. One time, biniro niya ako. "Ma'am, ikaw naman ang mag-send ng picture mo sa akin." Sabi niya. Napaisip ako. At iniisip kung anong klaseng picture ang isend ko sa kanya. Hanggang sa makita ko ang picture kong naka-spaghetti ang suot ko. At kita ang maputi at malobo kong balon. "Wow, ang puti ah. Ang sarap naman ng balon mo, ma'am." Sabi niya. Isang araw, nahuli akong mag-out dahil may tinatapos akong report at naabutan ako ng gabi. At kaming dalawa lang ni Kuya Randy ang naroon sa bangko. At walang tigil ang ulan, na mas lumakas patuloy ang ulan ng araw na iyon. At inabot na kami ng gabi bago ko matapos ang report ko na ginagawa ko. Pagkatapos maisara ang bangko, ay magkasabay na kaming umuwi ni Kuya Randy. At nag-offer siyang isakay ako sa motor niya, pero tumanggi ako. "Pero ma'am, mahirap sumakay ngayon. Wala kang masasakyan na motor." At naisip ko, tama naman siya. Kaya sa huli ay pumayag rin ako at sumakay sa motor niya. May extra kasi siyang kabuti at helmet. Kaya umangkas ako sa balikat at sa likuran niya.
Kaso mas lalo lumakas ang ulan. Kaya kahit nakasuot kami ng kabuti, ay basang-basa pa rin ang damit ko. Habang nasa biyahe kami ay ihahatid sana niya ako sa apartment ko. Kaso niyaya niya ako sa apartment niya na doon na lang daw kami mapalipas ng gabi. Napaisip ako pero wala na rin akong choice. Kaya sumama na lang ako sa kanyang apartment na tinitirahan ni Kuya Randy. Habang papunta kami sa apartment ni Kuya Randy, ay kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Kung may mangyari man o wala sa aming dalawa. Bago man kami makarating sa apartment niya, ay huminto kami sa Jollibee at bumili kami ng pagkain at pinapa-take out namin kay Kuya Randy. Nang dumating kami sa apartment niya, ay nakita kong hindi naman kalakihan ang kanyang apartment na kanyang inuupahan. Habang nasa loob na kami ng apartment, ay agad niya akong pinahiram ng malaki at maluwang na damit. Basa na kasi yung damit at palda ko. Pakiramdam ko sa mga oras na iyon ay ready na ako dahil maluwang at wala na akong suot na palda. At palabas na ako ng kwarto ay parang nabigla si Kuya Randy nang ako ay makita niya. Nang tingnan ko ang kanyang mga mata, ay sabay tingin niya sa akin. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay naupo kami sa sala at nanood ng TV. Magkatabi kami ni Kuya Randy at nakasuot siya ng puting sando na bakat ang muscle ng kanyang katawan at isang manipis na boxer short na hindi ko maikailang. Napatingin ako sa laki at haba. Damang-dama ko na ang init habang kami ay nanood ng TV. Ay nahuli ko ang panay tingin niya sa akin. Kuya Ran, kanina ka pang tingin sa akin ha. Pasensya na ma'am. Napakakinis at maputi kasi ang katawan mo. Kaya hindi ko maiwasan ang mapatingin sa iyo ma'am. So ano Kuya Ran, hanggang dyan na lang ba? Nabigla rin ako sa nasabi ko. Pero huli na para bawiin ko ang sinabi ko sa kanya. Tumingin sa akin si Kuya Randy at nagtitigan kami. Unting-unting lumalapit sa akin si Kuya Randy na hindi naalis ang tingin niya sa mga mata ko. Hanggang magkadikit na kami sa sopa at naramdaman ko na lamang ang kanyang mga kamay na hinahaplos ang aking mga kamay at muka. Marahil ay pinaramdam niya ang init ng kamay niya sa akin nang makita niyang walang pagtutol sa akin. Ay unti-unting naglalapatan ang mga labi namin ni Kuya Randy. Pakiramdam ko ay nalunod na ako ng kaligayahan at init namin Kuya Randy. Hanggang mapadpad na kami sa kwarto niya, ay narating namin ang tuktok ng ligaya. Hingal at pagod ang natamasa namin ni Kuya Randy. Ano ma'am, nag-enjoy ka ba sa gawa natin? Aba oo naman, kakaiba ka Kuya Ran. First time kong narating ang bagay na ito. Talaga namang nasiyahan ako. Kuya, saan ba ang banyo mo? Maliligo sana ako. Ma'am, sabay na rin ako. Ano? Grabe ka talaga Kuya Randy. Sige. Kaya pala sumabay. May balak pala siya. Pagkatapos nun,
pagod at antok ang natamasa namin dalawa ni Kuya Randy. Pagdating ng hating gabi ay nakaramdam ako ng uhaw. Nagpasama ako kay Kuya Randy sa kusina. Habang ako ay umiinom ng tubig ay nakaramdam ako ng kakaiba na may balak naman sa akin si Kuya Randy. At iyon na nga ay may nangyari na naman sa amin ni Kuya Randy. Dumaan ang mga araw ay umiwas ako kay Kuya Randy sa trabaho. Nang dumating ang aking dalaw ay nakahinga ako ng maluwang. Isang linggo pagkatapos ng nangyari sa amin ni Kuya Randy ay tuluyan na akong lumipat ng trabaho dahil sa takot na ako ay mabuntis. Pero hindi ko rin ipinagkaila ay namimiss ko si Kuya Randy.